Hoy, Brando! 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 Basta! Pare! Ayos to talaga si Doming eh. Bosa! Wala na laman! No? Ayaw ba talaga magbigay ng alak? Ha? Parang awa nyo na, mga lasing na kayo, magagalit si chairman. Magagalit! Wala akong pakialam kay Chairman! Ano ba? Dolo, parang awa mo na, awatin mo ng mga kasama mo, maubos ang laman ng tindahan ko. Paano maaawat? Nakita nyo. Ang lalaki niya, no? Kasi naman kayo eh. Alak lang. Tingadamutan nyo pa kami. Doming! Inimbita mo kami rito tapos bibitinin nyo kami! Pero, pakilala ka nga! Susunugin namin to ha! Pag hindi ka nagbigay ng alak! Boss! Magbigay na kayo! Bilis na! Ayos ba tayo dyan? Bossing! Bossing! Oh, Boyet. May nagpapandog din sa tindahan ni Aling Makarya. Gusto yata kayo sa pawan eh. Ano akala na sa akin, Tongit? Sasapawan? Tama-tama, malamig itong karburador ko ngayon eh. Halika, samahan mo ako at nang matigahan yung mga yan. Oh, bakit? Ano ito? Mga kasama. Si Chairman. Oh, chairman. Eh ano? Walang chairman sa amin! Sabi walang nga pala ito eh. Sa laula, bunganga. Chairman! Upakan ko na yan! Huminahong ka. Huwag. Ay, mapo kayo. Upo kayo. Oo, sige. Bigyan nyo nga sila ng alak. Bigyan nyo, sige. Akong bahala. Chairman! Nakiinom mo. Isa dito naman! Naiinip ako eh! Ito na, bossing. Ito na, bossing. Pulutan! Kaya, abot mo ka sa Brando. Ano, boss? Kaya pala, sinabi mga tao rito eh. Chairman. Yan! Ano yan? Pakukulit eh. Bossing. Yan si Brando. Matindi yan ang humahok dito sa lugar na to. Ganun ba? Dati, siya may hawak dito. Ngayon, kami hawak sa kanya. Hindi ba? Ikaw. Ano sa atin? Yung inyo. Hindi ko alam. Pero yung sa akin. Galing mo, Bossing! Galing mo! Bossing! Bossing! Ano, laki mo lang eh! Laki mo lang eh! Laki mo lang eh! Ang yabang mo eh! Yabang mo eh! Sinubo kita sa ate ko! Brando! Dito sa lugar na ito, walang pwedeng magpaandar kundi ako. Si Brando! Okay ba, Chairman? Ayos! Oh, sige. O ano? Huli nyo! Ano? Bossing! Bilib talaga ako sa'yo! Bilib talaga ako sa'yo! Okay! Kontrado, nakausap mo na ba yung supplier ng mga construction materials para sa bagong project? Oo, Uncle. Kailan daw i-deliver? Bukas na raw ho eh. Dadalhin sa site. Good evening, Mr. Villarman. Attorney! Anong balita sa pinalalakad ko sa'yo? Wala na tayong problema. Hawak na natin ang court order. Pwede nating paalisin ng mga squatter anytime.
Galing. Wala na silang ipaglalaban. Husgado na ang humatol sa kanila. Eh di uncle, pwede nyo na rin tawagan ng bayad ng lote nyo. Eh tsak, milyones din ang halaga nun. Tama ka, iyo. Eh uncle, kung gusto nyo, bukas na bukas pupuntahan ko yung mga squatter. Sasabihin ko sa kanila na maganda na silang umalis doon. Hintayin natin si Teresa. Tumawag siya sa akin mula San Francisco. At uuwi raw siya susunod na linggo. Pag-uusapan namin ang bagay na yan. Boyet! Kulang tong tubig ko, pagigib mo ko. Pagkasyahin mo na lang yan, ate. Anong pagkasin? Eh, kulang nga to, bitin. Sige ka, pag hindi mo ako pinagigib, hindi kita bibigyan ng baon sa eskwela. O, sige na nga. Ang bira talaga to. Aba, Boyet, parang gusto mo rin magtapang-tapakan dito. Anong tapang-tapakan pinagsasabi mo? Eh, ina-atching nga ako eh. Eh, para kay Brando nga iniigib ko eh. Ano, ayaw nyo? Tubol, ayaw mo? Ito naman, oh. Sinabi pa namin ayaw. Gusto mo, mauna ka na eh. Dadagdagan ko pa. Brando. Sige, Yan, mauna ka na. Brando pala eh. Yan. Yan. O, ito pa. Tamo to, mga kasmuta to. Narinig nyo lang yung pangalan ng boss ko, natakot na kayo. Oh, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and Boyet. shout. Pwede bang maarbor yung tubig mo? Maliligo lang ako. Ano nga yung Jimmy ko? Saan naman napunta? Parang ayaw mo yata eh. Ba, hindi ho. Eh, nanginginig pa nga, oh. Boyet, ano ba? Ikaw talaga, pag ako ang nagpapaigib sa'yo, ang dami-dami mo reklamo. Pag yung Herodes na yan, mabilis ka pa sa alas 4. Ha? Ha? Aray ko, ate, luga ko. Luga. At ikaw naman lalaki. Pwede ba? Ibahin mo ako ha. Kung lahat ng tao dito, natatakot mo, huwag ako. Ang laki-laki ng katawan mo, hindi ka makapagigib para sa sarili mo. Hoy, mistisang bangos. Talak ka ng talak. Pagak naman ang boses mo. Masyadong masakit sa tenga eh. Alam mo kapag hindi ka naglubay dyan, huhubuan na kita. Sir, boss, wag! Wag naman, papasok ko na to. Alam mo, Brando, iba ka talaga. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Super. Ikaw, baka akala mo hindi ako pumapatol sa babae. Eh kung yung nguso mo pakapaling kusalik, Ganon? Sige, halikan mo ako. Halikan mo ako nang makita mo kung anong hinahanap mo. talagang pinipi... Bastos! Tandaan mo to ha, ipababarangay kita. Ipakukulong kita. Ano? Ha? Hoy! Anong tingin-tingin nyo? Wala, bossing. Naghahanap kami ng gagambang mananapon. Mamimitik. Gagambang hari. Hanap-hanapin mo rin yan. Bastos na yun? Garapal? Pero masarap palang humalik ang kumag. Bossing, anong nangyari dito? Wala. Boyet, may shota na ba yung ate mo? Wala pa, boss. Eh, walang magkaroon ng lakas ng loob eh. Sobrang taray kasi. Kung may magkalakas ng loob, halimbawang ako, Bah! Okay yon, bossing. Ikaw pa! Pasok na ako.
Ate! Nandito na yung tao! Hihingi ng sorry. Baka naman umarte ka pa. Sabihin mo sa kumag na yan, umuwi na siya at magsasayang lang siya ng oras dito. Kahit 1,000 sorry pa ang hingin niya, galit pa rin ako sa kanya. Kapag hindi ka na bumaba dyan, aakitin ka na niya. Ha? Oo, at kahit tumawag ka pa raw ng pulis, ng military, ng marines, hindi mo raw siya mapipigilan. O sige, sabihin mo dyan sa walang yan, bababa na ako. Magandang gabi. Para sa'yo. Magagamit mo para sa bahay. Ba't may napkin pa? Wala naman akong dalaw, no? Para bang nangutang ka na naman ng katakot-takot sa tindahan ni Aling Tentay. Ikaw naman, oh. Sige, salamat na rin. Upo ka. Salamat, ha. Sorry kanina, ha. Nabigla lang kasi ako, eh. Nabigla. Eh ako nga itong binigla mo, eh. Pagkatapos mo akong iin, sasabihin mo ngayon na bigla ka lang? Paano kita hindi bibiglain? Hindi ka naman kasi makuha sa dahan-dahan. Pero alam mo, hindi ko pinagsisihan yun. Ang totoo kasi, matagal na akong patay sa'yo. Kaya lang, sobrang taray mo. Kaya hindi kita madiskartehan. Patay din naman ako sa'yo, eh. Totoo? Patay ako sa konsumisyon sa'yo. Alam mo, sa dinami-dami ng pwede kong maging kapitbahay, kung bakit kasi ko pa yung nakalapit namin. Ang sakit mo naman magsalita. Ako na nga itong nagpakumbaba, eh. Ang taray-taray mo pa. Kung sa bagay, sino nga ba ako? Isang anak mahirap. Kung talagang nasusuklam ka sa pagmumukha ko, aalis na lang ako. Pinapangako ko sa'yo. Kahit kailan. Hindi mo na ako makikita. Oh, hindi mo ba ako pipigilan? Ano ba? Hindi ko alam na ganyan ka pala kanipis. Madami ka palang drama sa buhay. Para nagbibiro lang naman ako, eh. Ang ibig mo sabihin, hindi ka nagalit sa akin? Galit pa rin. Pero hindi na masyado. Kung manliligaw ako sa'yo, pwede ba? Kung magpapakatino ka siguro, baka sakali. Brando, Kanina pa ho ba tulog ang inay? katutulog lang. Kamusta na ho ang kalagayan niya? Walang pagbabago, ang daming inireseta ng doktor. Ang mamahal. Naubos ng lahat ng perang ibinigay mo sa akin. Huwag kayong mag-alala, Aling Marta. Gagawa po ako ng paraan. Andiyan ka na pala. Oho, inay. May dala po akong prutas para sa inyo. Gusto nyo? Ipagbalat ko kayo. Wag na. Busog pa ako. Anak, gusto ko nang umuwi. Inip na ako dito eh. Inay, mas mainam ho nandito kayo. Para maalagaan kayo ng doktor. Huwag ho kayo mag-alala.
Lagi ko naman kayong dadalawin eh. Akong bahala sa'yo, inay. Kapag magaling na kayo, tsaka ako kayo lalabas. Pakibukas yung likod para malagay na yung mga gamit. Alam mo, mataas ang palitan nito ngayon ah. Nakuha mo na ang gusto mo. Ano pa ang hinihintay mo? Pwede ba? Bumaba ka na? Bababa ako kung kailan ko gusto. Tsaka, ngayon nga lang ako nakasakay ng tsiding eh. Ang sarap pala nito. Oh, para akong presidente. Oh. Team 1, positive ang suspect. Alisto kayo dyan. Mercedes-Benz 456. Team 1, sinusundan na namin ang suspect. Papunta na dyan sa kinaroroonan ninyo. Copy? Kopya. Handa na kami rito. Gidap to! Yung babae na kailangan namin! Halika! Kung ayaw madamay mo ba? Baba! Miss, jacket ko. Akin na. Paano yan? Wala na ako atraso sa'yo. Quits na tayo. At saka itong pera mo, pambayad mo lang sa akin sa pagkakaligtas ko sa'yo. Bye. Quits na tayo, ah. Sabi ng mga pulis, ay mga big-time kidnappers for ransom ang nagtangkang kumidnap sa'yo.
Ayon sa mga pulis, matagal nang wanted ang grupong yon. Hindi pala kita dapat pinauwi. Dahil kung may nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Papa, hindi nila ako makukuha. Ang galing-galing kasi ng holdupper na nagligtas sa akin. Kung nakita nyo lang, hahanga kayo eh. Bawat barilin niya, sa Paul. Parang bida sa pelikula. Hindi dapat ang ganong klaseng tao ang hinahangaan mo. Kahit na magaling pa siya, hold-upper pa rin yun. Tama ang pinsan mo, Teresa. Ang dapat ngayon, ikuha kita ng personal bodyguard. Yung bang hindi kayo hihiwalayan kahit saan ka magpunta. Uncle, mahirap magtiwala sa ibang tao ngayon. Hindi tayo nakakatiyak. Kahit papaano, hindi ko siya pababayaan. Dahil pinsan ko siya. Ako lang ang magbabantay sa kanya. Tama ka. Pasensya ka na. Ayoko sanang gawin yun, pero nagipit ako. Alam mo namang kailangan ng nanay ko ang pera. Ako naman, broke na broke. Ikaw kasi, ayaw mo ako bigyan ng kayod. Biro lang yun, ha? Pero pangako, hindi ko na ulitin yun. Patawaran mo na ako. Tama na. Busog na ako. Tagal naman ni Marta. Sabi niya, uuwi lang siya para magpalit ng damit. Na-traffic lang ho siguro yun, ay. Pero wag ho kayong maglala. Parating na ho yun. Tsaka, pinabili ko na rin ho siya ng gamot para sa inyo. Alam mo, anak, matagal-tagal na rin ako dito. Malaki na rin ang nagagastos natin. Wala ka naman pirmihang trabaho. Baka yung perang ginagastos natin dito galing sa masama. Ha? Kasi punay, yung makina ni Mr. Galvez, naibenta ko po kasi. Kaya nakakuha po ako ng malaki-laking komisyon. Mabuti kung ganon. Pero anak, alam mo, mas lalakas ako kung makikita ko nagpapakatino ka na. Abay, dapat gumaling ka agad kayo ngayon. Dahil etong anak ninyo, good boy na. Palasimba, religyoso, at born naging charismatic pa. Kung gusto nyo na pasukin kong lahat para gumaling lang kaagad kayo Yan ang gusto ko sa inyo, inay. Tumatawa. Wala. Ang kulit mo, ah. Ano ba nangyari? Iisang tao lang yon. Muntik pa kayong maubos. Nabigla kami, tol. Hindi mo naman itinimbre sa amin na may alalay palang trigger yung pinadudukot mo. Hindi lang basta alalay. Sharpshooter. Apatan na tigok sa atin, tol. Hindi alala yon. At naunahan lang kayo. Dahil pag-alis pa lang sa airport, nakasakay na yun sa kotse ni Teresa. Oh, gano'n naman pala eh. Di walang problema. Kidnapin na lang natin ulit. Kaya lang, sa susunod, siguraduhin na natin. Huwag muna. Meron ako naisip na ibang paraan. Mas pagkakaperahan natin kaysa sa kidnap for ransom. Ano yun? Ha? Sige na, sabihin mo na. Huwag mo na kami sinususpense. Sabihin mo na nga kasi. Saka nyo na malalaman pagdating ng panahon. Kung mas big time, di okay. Masusunod lahat ng trip natin.
pa. Saan naman natin patitirahin yung mga squatter? Hindi naman pwedeng basta-basta na lang natin paaalisin sila sa tinitirhan nila. Bakit ba sila ang iniintindi mo? Kung tutusin, dapat pa nga sila magpasalamat dahil matagal na lang pinakikinabangan yung lupang hindi kanila. Teresa, tama si Uncle. Kung hindi tayo kikilos at magtatagal pa sila ron, lalo tayong mahihirapang paalisin sila ron. Pa, I'm not trying to go against what you want. Ang sinasabi ko lang, dapat kausapin nyo sila ng maayos. Kapag ayaw pa rin nilang umalis, saka kayo kumilos. Kung ako lang, ididemolish ko na mga yan. Pero pagbibigyan kita. Kapag walang mangyari sa pakikipag-usap mo sa kanila, tsaka ako kikilos. Sige. Bossing! 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 Ano ba? Kumakato ka, parang may sunog ah. Boss, kasi ano eh. Anong boss? Kuya, Kuya boss, andito yung anak ni Mr. Villaroman. Kinakausap yung mga taga dito. Sinasabi niya na magsipaganda na raw tayo para umalis dito sa lupa nila. ganun ba? Halika. Tignan natin ang galing ng mayayaman na yan. Dahil ba't sa mayaman kahit mahirap kami, pwede nyo nang gawin ang gusto nyo sa amin? Nagkakamali kayo. Kahit na ganito kami, kaya namin paglaban ang karapatan namin. Hindi naman namin ho kayo pinaalis ngayon. Binibigyan lang kayo ng babala para makapaghanda. Kung ano man po ang magiging problema, tutulungan namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Kung gusto nyo kami tulungan, hindi nyo kami paalisin dito. Dito na kami tumanda. Dito na pinanganak ang mga batang to. Kaya kahit anong mangyari, lalaban kami. Hindi ba makasama? Lalaban tayo! Paraanin nyo kami! Paraanin nyo kami! Dito si Brando! Tutulungan tayo! Bakit yan man? Anong problema? Ikaw? Ikaw rin? Di ba quits na tayo? Magkakilala kayo? Sino siya? Siya yung matapang na lalaking nagligtas sa akin sa mga kidnappers. Ha, ganon. Eh di ikaw din yung mandurugas na humold up sa kanya. Pare, ang laki ng katawan mo. Kawatan ka pala. Marami namang marangal na trabaho ah. Bakit hindi ka magbanat ng buto? Wow, pare. Ang aga-aga, ang lakas ng tama mo. Korteng lalaki ka pa naman. Daig mo pang binabae. Putak ka ng putak. Hindi ka naman yata mangingitlog. Sandali, Teresa. Mayabang eh. Hey! Ano ba nangyari sa pagkikisip ka? Hambrado! Nagulangan ka! Ano? Hey! Ano? Samba lang yun. Bakit? O sige, sama. Sige. Sige, hawi! Hawi tao! Hawi! Yan! Sige, Brando! Bago yan! Bago, Brando! Mga kasama, anong dapat sa taong ito? Itapon! Itapon! Boss! Oh! Tapon? E di tapon! Kayo, kung inaakala ninyong mapapalis nyo kami dito, nagkakamali kayo. Kahit magkaubusan tayo, lalaban kami. Lalaban ka pa! Umawa ka dito! Ihulog dito. Dito! Ano? Sarap ba? Balik ka dun! Sana araw-araw ganun ka. Alam mo, ngayon lang talaga kita na ipagmalaki.
Sayang nga lang, wala ako nung mangyari yon. Dahil kung nandun ako, Chuck, kasama mo rin ako makikipaglaban. Totoo? Talagang tutulungan mo ako? Oo naman. Ngayon pa kaya na alam kong nagbago ka na? Alam mo, Irma, masarap pala ang hindi kinatatakutan. Masarap pala ang kinatutuwang ka ng kapwa-tao. Ngayon pakiramdam ko, talagang ipaglalaban ko kayo. Kahit ibuhos ko ang sarili kong buhay, gagawin ko. Para sa mga kalugar natin. Lalong-lalo na sa'yo. Totoo? Oo naman. Good morning, Pa. Morning. Nakita mo na pala yung lalaki ng hold up sa'yo. Bakit hindi mo man lang pinapulis? Pa, wala namang pulis dun eh. Saka inasikaso ko pa yung bodyguard kong na-knock-out. Naunahan lang ako ng yun. Dahil kulang ako sa ensayo. Pero kung nagkataon, bugbog sarado sa akin yun. Isa pa, matalo ko man siya, tagilid pa rin ako. Dahil nandun kami sa teritoryo niya. Iho, magagantihan mo rin siya. Magsama ka ng pulis. Ipahuli mo. Ipabilanggo mo para magtanda. Kung mahanap nyo, hindi naman nakatali yun eh. Eh kung yun nga lang daga, walang isip. Ang hirap hulihin ng mga yun. Di mas lalo pa ang tao. Saka kaya lang naman sila nag-away dahil nauna si Conrado eh. Bakit ba, Teresa? Ano ba ipinakain sa'yo ng lalaking yun? Hindi kita pinalaki, hindi kita pinapag-aral para magkasimpatya sa isang magnanakaw. Kung gusto mo, ipasola ko pa yung buong lugar na yun eh, para mahuli lang siya eh. Uncle, may naisip ako. Pwede natin gamitin yung lalaking yun para mapaalis yung mga squatter na yan. Ha? Paano? Uncle, lahat ng tao may presyo. Siya pa kayang isang Kuha ko na ang ibig mo sabihin. Sa bagay na yan, Papa, ako na ang haharap. Hindi naman pwedeng si Conrado ang makipag-usap sa kanya. Mag-aaway lang sila. Baka mamaya, makatulog uli si Conrado ng walang banig. Insa naman, oh. Kumusta ang lagay ng nanay ko, Dok? Tatapatin kita. Hindi na simpleng problema ang sakit sa puso ng nanay mo. Kailangan niya ng heart bypass operation. At hindi na pwedeng ipaghintay ng 2 linggo. Kung sakali hubang maoperahan siya, hahaba pa hubang buhay niya? Hindi ko masasabi. Masela ng operasyon. Magbabaka sakali tayo. 50-50 ang tsansa. Magkano naman kung kailangan kong ihanda? Siguro mga 200,000. Ihahanda ko ang halagang sinasabi ninyo. Iset niyo ang operasyon sa lalong madaling panahon. Okay. I'll go ahead. Halika dito. Brando? 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 Tubol! Bakit? Si Brando, Hinahanap si Brando. Oh, wala ho eh. Kanina pa umalis. saan nagpunta? Hindi ko rin ho alam eh. Anong oras siya babalik? Hindi ko rin po alam eh. Kasi pag may problema yon, walang oras sa uwi. Anong problema? Nasa ospital po yung nanay niya. Malaking halaga nga po yung kailangan niya para mapa-oper sa Aling Luming. Hindi niya nga alam kung saan siya didilayan siya ng pera. Pakisabi na lang sa kanya, napuntahan na lang niya ako bukas ng gabi.
sa lugar na ito at lulutasin ko ang problema niya. Oo, sabihin ko. O sige, alis na ako. Ma'am, hatid ko lang kayo sa kotse niyo. Halika, ma'am. Salamat. Sige ah. Hi! Look, Brando. Kung lalabang kayo, wala kayong magagawa. Dahil lupa namin yun. At kaya ko kayong paalisin anytime na gusto ko. May court order na. Pero kung magkakasundo tayo, I can still do you a favor. Lalon-lalo na ikaw. Hindi maliit na bagay ang 300,000 pesos. Kaya pag-isipan mo na. Prangka ako. Liberal. Pag may nagustuhan ako, nakukuha ko kaagad. Katulad ng ginagawa mong pagkuha sa akin. Para magamit laban sa mga taga-ron sa amin. Hindi yon, Brando. Hindi yon ang ibig kong sabihin. May iba pa akong gusto. Ikaw yun. Ang tapang-tapang mo. Lalaking lalaki ka. When I'm with you, safe na safe ako. Alam mo, hindi mo ako kayang mulain. Hindi kita binubola. Yang pagsagot-sagot mong yan, gustong-gusto ko yan. Yang pagiging barumbado mo, mas lalong gustong-gusto ko yan. Para maniwala ka na gusto kita. Oh, ba't mukhang konti ang pinamili natin ngayon, Aling Marie? Ay, ito lang ang kaya. Inuna ko lang talaga yung mga kailangan sa bahay. Bakit? Ano nangyari? Sa isang linggo pa ang sweldo ni Mister. Ang budget. Ay, sinabi mo pa. Ate! Oh, Boyet, ba't ka nandito? Ginigiba ng bulldozer yung mga bahay sa atin. Anong ibig mo sabihin walang nagawa si Brando? May nagawa siya, ate. Kasama niya yung demolition team. Nananakot sila ng mga tao. Kaya nag-iiyakan na lang sila. Paano niya nagawa yun? Pero paano na kami? Paano? Chairman, hindi naman sa pupanig ako sa kanila. Pero kahit anong gawin ninyo, talo kayo. May court order na i-demolish kayo dito sa lugar na ito. Chairman, kailangan natin sundin ang batas. Pero, winasak na nila lahat yan eh! Saan kami titira? Ihanap nila kayo ng maayos na malilipatan. Bibigyan kayo ng paggastos para sa paglipat ninyo. Mali! Hindi ka naman ganyan! Ano ba nangyari? Brando, ano? Bakit? Anong pagkukulang namin sa'yo? Anong masamang pakikisama namin sa'yo? Bakit mo kami ginilito? Bakit? Brando, ba't nagkaganito? Bakit mo kang pinabayaan? Ano nangyari, Brando? Meron ba kaming masamang pinakisama sa'yo? Magsalita ka, Brando! Meron ba? Ano? Traitor ka.
Talaga palang sagad sa buto ang kasamaan mo. Irma, Walang iya ka. Magkano bang ibinayad nila sa'yo para ibenta mo kami? pabayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano pang dapat mong ipaliwanag? Maliwanag ibinenta mo kami. Sarili mo lang ang inisip mo. Pagkatapos ka naming asahan, pagkatapos mo kaming paasahin, turing palang ahas na tutuklaw sa amin. Mas masahol ka pa sa hayop. Alam mo kung anong klase ka? Ha, Brando? Sayang ang pagkukup namin sa'yo. Ang pagkusinti sa mga ginagawa mo. Sayang! Alam mo ba kung anong klase tao ka? Brando! Isa kang palasubas! Palasubas ka! Tama, Brando, palasubas ka! Palasubas ka! Hindi ako kasi sa maninisip mo. Palasubas ka!
Kumusta ng nanay ko? Nagkaroon siya ng cardiac arrest. Ginawa na namin ang lahat ng paraan para may ligtas siya, pero nabigo kami. I'm sorry. Area para sa kanila. Wala lang talaga akong mahanap. Pero mali pa rin ang ginawa natin, Teresa. Dapat inayos muna natin malilipatan nila bago natin sila pinaalis. Pero hindi ba ikaw itong nagmamadali? Hindi ba sabi mo kailangan ng nanay mo ng pera? Ang galing mo rin naman, ano? Ano bang pakialam mo kung may titirahan sila? Wala. Ikaw nga, may tirahan ka na, may pera ka pa. Ano ba pinagpuputok ng butsi mo? Kahit ganito lang ho ako, marunong din ako magpahalaga sa mga kasama ko. Marunong ka pala magpahalaga. Bakit mo pinaalis? Kung mahal mo sila, ikaw na lang maghanap ng lilipatan nila. Bakit si Teresa pa ang binibigyan mo ng problema? Conrado, may usapan kami. Nangako ako sa kanya. Bakit nangako ka? Atin ang lupang binawi natin sa kanila. Huwag kang makialam. Ikaw, balasubas. Lumayas ka. Ayoko makita ang pagmumukha mo rito. Hindi mo ako kailangan ipagtabuhin ng parang aso. Kapag hindi kayo tumupad sa usapan, sinisiguro ko, may masamang mangyayari. Brando! Teresa! Mga kasama, alam kong mali ang ginawa ko. Pero buhay ng ina ko nakataya noon. Wala akong pera magagamit para maoperahan siya. Laban man sa kalooban ko, ginawan ko kayo na masama. Kung ipinagpalit ko man kayo para sa kapakanan ng nanay ko, at mas minalaga ko ang buhay ng ina ko kaysa sa inyo, patawarin niyo ako. Mga kasama, kung paniniwalaan niyo pa ako, may gusto akong sabihin sa inyo. Iisa ako, marami kayo. Pinangangako ko na kapag hindi nila kayo binigyan ng maayos na malilipatan, ibabalik ko kayo sa dati nating lugar. Brando, ikaw na lang pag-asa namin. Di ba mga kasama? Oo! Brando, pasensya ka na sa mga pagkukulang ko. Ako pa naman ang dapat nakauna-unahang umunawa sa'yo. Hindi man lamang kita binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Patawarin mo ako sa mga sinabi kong masakit sa'yo. Wala yun, Chairman. Naintindihan ko kayo. Siya nga pala. Ito yung natira sa ibinayad nila sa akin. Kailangan nyo to. Gamitin nyo para sa mga kalugar natin. Pasensya ka na, ha? Hindi man lang ako nakapunta sa libing ng nanay mo. Hindi ko kasi alam eh. Dinumolis na pala yung dating lugar nyo.
Itong ang tirahan nyo, ang tagal bago ko natuntun eh. Matagal kasi bago ka nagpakita sa akin eh. Okay itong bagong lugar mo ah. Asinsado ka na pare ah. Kung alam mo lang. Pero mas gusto ko pa sa dating lugar namin. Siya nga pala, pare. Saan ka ba naglalagay ngayon? Sa Antipolo, dun sa Mayamot. Ginawa akong caretaker nung warehouse ni Mr. Chong. Yung banda dating pinupuntahan natin nung araw, yung abandoned. Oo nga. Yung maluwag na compound. Oo yun. Doorbell mo. Sandali lang, pare, ha? Sige. Magandang umaga ho. Magandang umaga rin, ho. Ano bang atin, sir? Ikaw ba si Brando Aguilar? Ako nga, ho. Bakit, ho? May reklamo laban sa'yo si Miss Teresa Villaroman. Iniimbitahan ka namin sa presinto. Ano naman, ho, ang reklamo ni Teresa sa akin? Pinatay ang kanyang amang si Mr. Villaroman. At ikaw ang suspek. Pare, nauna na ako sa'yo, ha? Okay. Sir, saan ho dito si Brando Aguilar? Rando, may bisita ka. Bossing! Irma, Bossing! Okay ka ba rito? Dinalan ka namin ng pagkain. salamat, ha? Brando, bakit mo ginawa yun? Kaya pa naman naming magtiis sa kinilalagyan namin eh. Paano ka na ngayon? Irma, totoong nagalit ako kay Villaroman. Pero kung kaya mo pa rin akong paniwalaan, sasabihin ko sa'yo, hindi ako ang pumatay sa kanya. Irma, hindi ako kriminal. Pero Brando, mayaman sila. Kaya nilang kumuha ng mahusay na abogado. Kaya nilang baluktutin ang tuwid at ituwid ang baluktot. Brando, tayo ang mahirap. At kahit saang parte, pailalim tayo sa kanila. Pero ang totoo'y totoo, Irma. Kahit saan kami makarating, ipaglalaban kung wala akong kasalanan. Teresa, ipinangangako ko sa'yo. Magkakaroon ng katarungan ng pagkamatay ni Uncle. At tinitiyak ko, pinakamabigat na parusa ang matatanggap ng Brandong yan. Nakaset ng court hearing. Nakahanda na rin ang star witness natin para humarap sa korte. Pakitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba'y magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang dito sa harap ng hukumang ito? Opo. Opo po kayo. Your witness, Mr. Prosecutor. Thank you, Your Honor. Noong Mayo 11 ng gabi, 1996, may natatandaan ka bang hindi pangkaraniwang pangyayari na naganap sa loob ng bahay ni Antonio Villaroman? Meron po. Maaari mo bang sabihin ang lahat sa harap ng hukumang ito? Nag-uusap po si Teresa at si Brando. Lumapit po ang Uncle Tony ko. Nagkaroon po sila ng mainitang pagtatalo. Bago po umalis si Brando, pinagbantaan niya ang uncle ko. Ano ang eksaktong salita ni Brando Aguilar nang pagbantaan niya ang tsuhin mo? Ang sabi niya, kapag hindi raw po nabigyan ng uncle ko,
ng maayos na malilipatan ng mga kalugar niya. May masamang mangyayari daw po sa kanya. Miss Villaroman, totoo ba na bago namatay ang iyong ama, ay hinold up ka ng nasasakdal? Objection, Your Honor. The question of the counsel is irrelevant. Sustained. Counsel, reform your question. Totoo ba ang sinabi ni Conrado Villaroman na pinagbantaan ni Brando Aguilar ang iyong ama? Totoo po, sir. Narinig po ninyo kagalang-galang na hukom. Maliwanag na may motibo ang nasasakdal para patayin niya ang biktima na nangyari nga pagkalipas ng 2 araw. Objection, Your Honor. Hindi sapat ang banta para siguruhing ginawa nga ng aking kliyente ang binibintang sa kanya. Talaga lamang may mga taong nadadala ng kanilang emosyon habang galit pa. Pero ilang sandali lang ay nawawala na ang galit at bumabalik na ang kanilang hinahon. Objection sustained. Noong Mayo 13, 9 ng gabi, nasan ka? Nasa sementeryo po ako. Dumalaw ako sa libingan ng nanay ko. Noong Mayo 13, mga bandang 9:00 ng gabi, anong hindi pangkaraniwang pangyayari ang nasaksihan mo? Nakita ko po, nang walang awang pagbabaril ng isang lalaki, ang mga biktima. Kung pinagdidiinan mo na nasa harap ka ng puntod ng iyong ina, mayroon ka bang saksi para iharap sa hukumang ito para patunayan ang sinasabi mo? Wala po. Nag-iisa lang ako doon. Ang sabi mo ay nakadapa ka sa gilid ng daan nang marinig mo ang putukan. Nakadapa ka. Kung ganun, nakayuko. Paano mo nakita at nakilala ang taong sinasabi mong pumatay kay Mr. Villaroman at driver niya? Natakot po kung makita ng taong bumaril. Kaya't dahan-dahan po akong gumapang sa di kalayong talahiban. At doon ko po siya nakita at nakilala. Kaya mo bang ituro sa harap ng hukumang ito kung sino ang pumatay kay Mr. Villaroman at sa tsuper niya? Opo. Nasaan siya? Ayun po. Siya po. Siya po ang pumatay. Sinungaling! Wala akong kasalanan! Brando, minahon ka. Order in the court. Sinungaling ka! Tama na. Napatunayan na ikaw, Brando Aguilar, ay walang kaduda-dudang nagkasala sa pagpatay kay Ginoong Antonio Villaroman. Kaya hinahatulan ka ng hukumang ito ng habang buhay na pagkabilanggo at ng multang 500,000 piso para sa pamilya ng isawi. So ordered. Huwag kang mag-alala, Teresa. Nagkausap na kami ni attorney. Lahat ng responsibilidad na naiwan ni Uncle, ako nang bahala. Kung may problema ka, sabihin mo na sa akin. Salamat. Eh, yun nga ang sabi ko. Na kung pwede sana, eh di...
bahay sa loob! Sa ginagawa mong ito, lalo mo lang pinabibigat ang kaso mo. Alam kong ginagawa ko. Kung ano man ang plano mo, huwag mo kong idamay. Tumakas ka mag-isa. Pwede ba? Ibaba mo na ako dito. Kailangan kita, Teresa. Alam ko na frame up lang ako dito. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, hindi kita ihiwalay sa akin. Ayoko. Wasabi! Ano ba tong lugar na ito? Ba't mo ba ako dinala dito? Pwede ba? Huwag ka na maraming dada. Pare, ano nangyari? Sino yung kasama mo? Pasensya ka na, pare. Kailangan ko tulong mo. Basta ikaw. Tara sa loob. Halika! Oh! Pare, pakiusap. Pakikuha mo yung motorsiklo ko sa apartment. Samahan mo na rin ang damit. Pati pagkain. Basta bahala ka na, ha? Okay, pare. Halika! Napakawalang hiya mo. Pinatay mo na nga si Papa. Ginaganito mo pa ako. Dapat pala nung hinold up mo ko noon, ipinakulong na kita. Mas mabuti pa nga. Dahil totoong may kasalanan ako noon. Pero ngayon, mas gugustuhin ko pang mamatay na lumalaban. Kaysa sa mabilanggo ako na walang kasalanan. Sinungaling. Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Sayang ang pagmamahal na inukol ko sa'yo. Hindi kita inutusang mahalin mo ako. At lalong hindi kita pakikiusapan na paniwalaan mo ako. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Ang masasabi ko lang, hindi ako kasing sama, gaya ng akala mo. Baka kung anong gawin ng kay Teresa. Masira pa mga plano ko. Eh, hindi ba mas mainam nga kung matodas na yung Teresang yan? Nang sa ganun, sa'yo mapunta lahat ng ari-arian nila. Hindi ganun kadali yun. Dapat kahit nasapilitan, mapapirma ko siya sa mga papeles. Para maging legal ang lahat. Oo nga naman. Pwede bang basta-basta lang mailipat sa kanya ang pagmamayari ng kayamanan ni Teresa kung patay na yon? Eh di hanapin natin. Magdalawang grupo tayo para mabilis. Pag nakita natin, papirmahin. Pagkapirma, yariin. At ang Brandong yan, ang papalabasin nating pumatay. Eksakto. Yan ang gusto ko mangyari. Kailangan sumikip ang mundo ng Brandong yan. Para kapag wala na siyang matakbuhan. Ay, sarap na pogi. Tubol, gwapo mo talaga. Wow! Lahat ng bagay sa mundo'y pangit. Ako lang Tubol, hindi. pogi-pogi ah. Ha? Ay, Pogi mo. salamat ah. Thank you. Kape, bossing. Salamat. Brando, delikado ang buhay mo. Lalo ka lang nalalagay sa panganib ngayon. Alam ko, Chairman. Pero huwag kayong mag-alala. Mag-iingat ako. Alam mo, ako ang natatakot sa kalagayan mo ngayon, Brando. Kinakabahan ako.
Parang nararamdaman ko na ito na ang huli nating pagkikita. Huwag mo isipin yun, Irma. Hanggat hindi ko natutupad ang pangako ko sa mga taga rito, hindi pa ako pwede mamatay. Marami pa akong dapat gawin. At ito pa rin. Bossing, kamusta na yung anak ni Mr. Villaroman? Yung dinagit mo? Tinago ko. Dahil nasisiguro kong frame up lang nangyari sa akin. May hinala akong may kinalaman si Conrado dito. Kaya habang hawak ko si Teresa, hindi nila ako pwedeng galawin. Tol, si Jack to. Tama ang hinala ko. Andito siya nagtatago sa lungga ng mga squatter. Eh si Teresa, nandiyan ba? Hindi pa namin matiyak. Tiyakin nyo. At kahit sa anong paraan, kunin nyo siya. Sabi mo eh. O sige, susunod na kami ng tropa dyan. Hoy, kalbo! Nasaan si Brando? Sino, Brando? Nandun siya sa ilalim ng Tara. nagkakape. Si German? Hanapin nyo! Anong gulo yun? Akala mo siguro hindi na kita makikita, no? Nasaan si Teresa? Hindi ko alam. Wag! Ano, ha? Maawa kayo sa kanya. Ang galing. Parang eksena sa pelikula. Sige, halugugin nyo. Teka, ano ba atraso namin? Ano ba? Sa'yo, wala. Pero kay Brando, malaki. Uy, takbo ka! Uy! Puso! Wala rito! Brando, sino ba talaga sila? Mga kasama ni Conrado yan. Malamang may kinalaman din sila sa pagkaka-frame up sa akin. Ang galing mo! Pinabibilib mo ako! Jack, wala. Hinanap na namin sa lahat ng pwede niyang pagtaguan eh. Hindi namin makita. Mahigpit ang pagkakatago mo kay Teresa, ha? Tignan natin ang tapang mo ngayon. Halika! Sige, dalhin yan doon! Wag! Ngayon, makita ko ang tapang mo. Magsasalita ka ba? O papapatay ko mga kasama mo? Sige! Barilin ang mga yan! Wag! Nasa barangay Mayamot siya. Sa lumang warehouse. Sa Calle Calderon. Akala ko matalino ka. Ka rin pala. Nakapahid lang sa sentido ang utak mo. Ngayon, hindi na kita kailangan. Brando? Ate! Ate, wag! Brando! Ate! 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 Laura! Wait, si Brando. Sherman, si Brando! Brando!
Boss! Tagilid na tayo rito! Halika na! Brando! Si Irma may tama! Hello, Tol. Si Jack to. O Jack, si Teresa nakuha nyo? Hindi eh. Hindi namin inabutan. Wala sa squatters area. Si Brando, nayari nyo? Hindi. Magaling talaga. Pero nakuha namin ang location kung nasan si Teresa. Saan? Saan lugar? Sa isang abandonadong warehouse sa Barangay Mayamot, Antipolo, Rizal. Papunta na kami ron. O sige, magkita na lang tayo doon. Sa Barangay Mayamot, Antipolo. Brando! Irma! Brando! Irma, Brando, kailangan madala kita sa ospital. huwag na, Brando. Hindi na ako. Yakapin mo ko, Brando. Halikan mo ko. Ate! Ate! Irma! Irma? Doon kayo. Dito tayo. Sino kayo? Bawal pumasok dito. Trespassing kayo. Anong trespassing? Nasaan si Teresa? Sino Teresa? Sinasabi mo hindi ko kilala yun. Mabuti dumating ka, Conrado. Umalis na tayo dito. Alam kong darating na si Brando. Oo nga naman, Tol. Sigurado, susundan kami nun. Talagang dinadaga ka na sa brandong yon. Aalis tayo. Pero kailangan makuha ko muna ang gusto ko. Saldi! Pirmahan mo to. Ano yan? Deed of sale. Ng mga bahay mo at ng mga ari-arian. Hindi ba't ibinibenta mo ang lahat ng ito sa akin? Nagbibiro ka ba? Hindi siya nagbibiro. Kaya mabuti pa. Pirmahan mo na yan. Para hindi ka matodas. Kayo!
Ahas ka pala, Conrado. Papa treated you like a son. Pagkatapos ito pa ang igaganti mo sa amin? Walang kwentang tao ang papa mo. Swapang siya. Winasak niya ang papa ko sa lolo't lola. Kaya sa inyo napunta ang malaking bahagi ng kayamanan nila. Hindi totoo yan. Totoo! Gusto kong malaman mo. Namatay ang papa ko sa sama ng loob. Isinumpa ko na hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Kaya inuna ko ng papa mo. Kung hindi mo pipirmahan to, ikaw ang isusunod ko. Kahit patayin mo ko, hindi mo makukuha ang gusto mo. Si Brando, dumating! Das, mauna ka na sa sasakyan. Boss, si Teresa! Hoy, Brando! Baka akala mo magsusundo ka pa rin tayo! Hindi na! Patayin na to! Kung napatulog mo ako noon, itutumpa naman kita ngayon! At sisiguraduhin ko, hindi ka na makakabangon! Hindi ka pa rin nagbabago, Conrado! Dakdak ka pa rin ng dakdak! Mabuti pa! I-cover mo yung bunganga mo! Baka yan ang mapuntiri ako! Lakas sa pustiso mo! Pustiso? Hindi naman pustiso ang ngipin ko. Kahit anong mangyari, huwag kang alis dito. Brando, mag-iingat ka. Mukhang matigas ang kalaban natin, ha? Kailangan mo siya. Total bayad na tayo. Scared na tayo. Tara!
Iatras ko ba? Tarantado ka ba? Bakit mo iatras? Bulletproof tong dala natin! Sige, diretso mo! Aga! Alisto ka! Brando, wag. Brando, maawa ka sa akin. Conrado, ngayon matitikman mo pagkabalasubas ko. Brando! Ano kaya ang dahilan na pinapunta tayo dito ni Brando at ni Miss Villaroman? Alam mo, yan nga hindi ko maisip eh. Pero iniisip ko, Masarap isipin yan. nyo galing pa tayo sa Maynila. Sinundo ba tayo tayo dyan? ng aircon bus para lang Ano sigurado kayo? makapunta tayo rito. Bah, malamang, may dahilan. doon, ito'y maya. Malay nyo, bigyan niya tayo ng pera. Ba't ka bibigyan ng pera? Pasko ba ngayon? Bibigyan ka Ginaldo. Enjoy ba kayo? Eh, paano? Nabalitaan niya ang karawan ko ngayon, kaya naghanda siya. Ikaw talaga. Sandali lang mga kasama. Sherman. Teka. May gustong sabihin sa inyo si Teresa. Aabalahin ko muna kayo sa pagkain, ha? Ipapaalam ko lang sa inyo na bukas, ililipat na namin kayo ni Brando sa dati niyong lugar. At gusto ko rin sabihin sa inyo na aasikasuin ko ang mga papeles para mailipat ang titulo sa inyo. Mabuhay! Sige, ituloy na ninyo ang pagkain nyo. Uy, malapit sa atin. Teresa, hindi namin malilimutan to. Ito na siguro pinakamagandang regalo yung binigay mo sa amin. Tama si Chairman Miss Villaroman. Natapos din ang problema namin. Kung bahay lang sana si ate, sigurado ako masayang-masaya yun. Teresa, kung ano man ang pwede namin iganti sa kabutihan mo, sabihin mo lang. Simple lang ang gusto ko. Tinapos ko na tong problema nyo. Kaya ngayon, kailangan tapusin mo tong problema ko. Bakit? Ano ba problema mo? Buntis ako. Pumunta ako sa doktor kahapon. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, kailangan pakasalan mo ako. Ayaw mo ba? Mabuhay si Brando at si Teresa! Mabuhay! Mabuhay!